Sige. Sige. So let's start with this one. So we have a piece of lead of specific gravity na 11.3. Siya ay nakatali, tied, to a 130 cubic centimeter of cork whose specific gravity is 0.25. They float just submerged in water. Sabihin, completely nakalubog. Okay? Submerge. Just submerge. What is the weight of the lead? Ayan. Ay, so illustrate mo ang problem. Let's illustrate. Yung lagi unang step, illustrate. Tagilid. Ayan. Lagay mo yung cork. So we have this cork. Di ba yun yung natakip sa wine bottles? So the cork. And sa cork natin, mayroong nakataling or tied. O, pwede nakadikit literally, pero sige, gato na lang. Okay, this is your lead. And gets na natin that the lead must be below the cork. Kasi mas mabigat or denser si lead kaysa kay cork. So based on logic, we know that this lead must be submerged or nakalubog din. Since yung cork is nakalubog, and when they say na nakalubog, yung saktong-sakto lang. Diba? Yung dulo ng cork kapantay lang nung fresh water or ng surface ng ating water. Lagyan na natin or tandaan mo na specific gravity ng lead 11.3, specific gravity ng cork 0.25, and also we have a volume of the cork as a given. So volume ng cork is 130 cubic centimeter. Okay, cc. And since involved sa ating pagsosolve, kadalasan ay kilonewton per meter, newton per meter cube, it's we suggest or magandang gawin mo is lahat ng dimension mo ilagay mo na into meter. Okay, so convert natin into meters to. So 130 cubic centimeter, we know that 100 cm is equal to 1 meter. I-cube natin. Then, we will have 130 times 1 over 100 cube. 1.3 times 10 raised to 4. Yan, cubic meter. So this is the equivalent volume of the cork in cubic meters. And after nyan, once okay na yung mga data mo, okay, you are ready to start. Ang gawin mo, identify mo agad ano yung mga forces. What forces do we have acting here in our system? Okay, itong system natin, sa cork and sa lead, we know na meron po silang weight. The cork has a weight, the lead has its own weight. Diba? And both of these objects, the corks and the lead, meron din diyang nag-act na buoyant force. Diba? Ano nga si buoyant force? Yan yung force na magpupush or magre-resist sa ating object. Kaya pag nilalagay natin sa fluid, hindi sila lumulubog agad-agad. Lalo na yung mga light or less dense kumpara dun sa fluid kung saan sila pinapatong. Okay? And since nakalubog itong cork and yung lead, alam natin na may buoyant force dyan. Because buoyant force, as the formula says, is the weight of the displaced fluid. Okay? Weight of the displaced fluid. But now, lista mo muna. You have the weight of the cork. Weight of the cork. The buoyant force experienced by the cork. The weight of the lead.
and the buoyant force experienced by the lead. Ayan. And once nalista mo na yung mga forces, okay, pwede kang mag-summation or next mong gagawin, mag-summation ka na ng forces vertical. Okay? Summation tayo ng forces vertical, you will have your weight, the weight of the cork and the weight of the lead. This force must be equal to the buoyant forces experienced by the cork and the lead. Ayan. So, ganyan kasimple yung ating equation. Once nailista mo na to this way, you have already listed all of the forces. Ang next mong gagawin is to find yung value ng each of these forces while also noting kung ano yung pinapahanap sa problem. Pinapahanap sa iyo yung weight ng lead. Ito, yung W sub L, yung weight na yan. Yan yung hahanapin natin. Okay, so more often, yung ibang given or ibang data available sa atin. Okay? Since alam mo na itong hinahanap si WL, so let's start by identifying or finding yung values nung natitirang tatlo. Ba? Kasi alam mo na si WL. I mean, siya yung hahanapin natin. Okay, let's start with the weight of the cork. So the formula for the weight, alam mo na to, this is unit weight of the cork times its total volume. So dito, kung ano yung alam mong way ng pagkuha ng weight, yun na din yun. Okay? Wala kayong babaguhin. Kung ano yung alam mo, na ginagawa mo dati kapag kumukuha ka ng weight, ito na yun. Simply, para makuha ang weight ng cork, kunin mo ang unit weight ng cork, i-multiply mo sa total volume ng cork. Okay? Yung total volume ng cork. Sige. Meron ka ng unit weight ng cork kasi binigay sa atin ang kanyang specific gravity. The same with its volume. Binigay din. Diba? Lista mo. 9.81 or 9810 times 0.25 times 1.3 times 10 raised to negative 4. You have the unit weight of the water, the specific gravity of your cork, and its total volume. So that way, makukuha na natin ang weight ni cork, which is equivalent to 1.3 times raised to negative 4. Kinakagyo ko lang. 0.318825 Newton. Okay? Okay na. Diba? Ang bilis. Tatlo na lang. O, dalawa na lang. Okay? Okay na tayo kay W sub C. Yung W sub L, lampasan na natin yung weight ng lead. Kasi yan yung hinahanap. Okay? Di pa tayo kay buoyant force. Punta ka dyan. Buoyant force. Ano ang formula ng buoyant force? Simply, the unit weight of the fluid and the volume submerged. And submerged by the volume ng cork, which is submerged. Para yan sa buoyant force ni cork. Eh, alam mo na to ha? Or simply, yan yung weight ng displaced fluid. Okay, at this point, di ko kasi sure kung pinanood nyo na yung isa. So kung pinanood nyo, you'll know that the buoyant force is equivalent to the weight of the displaced fluid. So yung weight ng displaced fluid, anong formula mo? Unit weight ng fluid times the volume of the fluid. Diba? Ngayon, ano yung volume ng fluid na yan? Ito yung na-displace, ito yung napaltan. Punta ka dito. Sa location kung nasaan ngayon si cork, ito, dito,
Before mo ilagay yung cork, ano yung nakalagay dyan? Yes? Yung fluid. Diba? So, simply, yung fluid na napaltan, yun yung ilalagay mo doon. Sa B sub F, yun yung displace, which is, kung iisipin mo, yun na din yung part ng cork na nakalubog. Okay? So, doon galing yan, yung volume submerged. So, kapag ikaw yung magsasolve ng buoyant force experienced by an object, you simply multiply or gamitin mo yung unit weight ng fluid kung saan nakalubog yung object doon sa submerged part ng object natin. Okay? So, para sa buoyant force ni cork, multiply mo yung unit weight ng water kung saan nakalubog yung cork and its volume submerged. And nakalubog kasi yung buong cork, meaning yung volume submerged, yun din ay yung total volume. Okay, nakalubog ng buo eh. Sige. Lagay mo na. Unit weight ng fluid, 981.0. Volume submerged, 1.3 times 10 raised to negative 4. Okay. So you will have 9810 times 1.3 times 10 raised to negative 4. 1.2753 Newton. Okay? So that is your buoyant force experienced by the cork. Okay na tayo dun sa dalawa. Iiwan na lang ay ang buoyant force experienced by the lid. Okay? So si lid na lang. Same formula. Unit weight pa rin ng fluid kung saan nakalubog si lid. And it happens, parehas naman sila ng fluid na kinalulubugan. So same lang ang unit weight. Yung volume ngayon ang iba. So, ang ilalagay mo dito is yung volume ng lid na submerged. Okay? Saan yun? Ito yun. Yung volume na ito. But, ang problema, hindi natin alam yung submerged volume ng lid. Kasi hindi given. Diba? Walang given na volume ng lid. Volume lang ng cork. And kung hahayaan natin to as is, you will notice that once inilagay natin yung mga values na yan dito sa equation na to, magkakaroon ka ng unknown na dalawa. Unknown kasi yung weight ng lid, unknown din si volume. So we have to find a way na maging isa lang. Ay ganun lagi sa mga problem. So you have to find the relationships between the properties, between the data presented sa inyo. Okay, kasi iba-iba yung problem na dumarating or binibigay. So, dapat ready tayo sa lahat ng scenarios na yon. Okay, so gagawin mo ng paraan paano mo mahanapan ng relationship yung mga existing data. Naalala mo ngayon, yung weight at yung volume may relationship, di ba? Yung weight ng lid, alam natin na equal yan sa unit weight ng lid times the volume of the lid. And we also know that this volume of the lid, yung total volume ng lid, ay equal din doon sa submerged volume ni lid. Therefore, pwede nating sabihin or pwede nating i-equate ang volume ng lid or yung submerged volume ng lid in terms of the weight. Diba? So, weight over unit weight. Or simply, weight ng lid over 9810 times 11.3, which is the specific gravity of the lid. Okay? So, itong total volume natin, siya na rin si submerged volume, pwede natin yang ilagay dito. Okay? And then, multiply natin sa unit weight ng water. Okay? So, nakita mo na yung nangyari. Pwede mo ngayon i-cancel si 9810. You will be left with weight ng
lead over 11.3. Okay? Yan na yun. Kompleto na. Kasi nakita mo, once ilalagay mo to doon pabalik sa equation, makukuha na natin si W sub L. So let's do that. W sub C plus W sub L is equal to the buoyant force ng cork plus buoyant force ng lead. Summation ng forces vertical. 0.318825 plus the weight of the lead is equal to the buoyant force experienced by the cork plus the weight of lead over 11.3. And using your calculator, this should yield 11.3. 1.05. Okay? 1.05 Newton. Okay? So this is your Newton nga ba? Yes, Newton. 1.05 Newton. Okay? So kung i-recap mo yung ginawa, after mong ma-drawing, which is most often yun talaga ang ginagawa mo, mas magandang i-visualize mo, at least for now habang hindi ka pa sanay. But if you can do it without drawing or visualizing, that's actually better. Ibig sabihin, master mo na. Okay? After mo ma-draw, tingnan mo yung mga forces. Okay? Sa buoyancy po, commonly, ang forces lang na may encounter natin dyan ay yung weight ng object. Doesn't matter kung ilang object yan. Dito kasi dalawa lang. Maging tatlo man yan, maging apat man yan, doesn't matter. Same lang yung gagawin mo. Tapos, yung buoyant force. And as you can see, yung direction nila opposite. So, nung nag-summation tayo ng forces, ito yung nangyari. And, pag nandito ka na, huwag ka mag-alala, gawin mo, isa-isahin mo lang. For sure, alam mo na kumuha ng weight. That is simply unit weight times volume. One thing lang na dapat mo talagang ingatan is yung mapaghalo mo tong dalawang to. Itong weight na to is internal sa mga object natin. So, within that object, yung force na yan, doon niya nag-a-act sa loob niya. So, that is due to its own mass. Kaya nga, ang gamit mong unit weight yan ay yung sarili niyang unit weight and yung kanyang total volume. Now, sa buoyant force, mahalagang maintindihan mo na ang buoyant force ay dahil sa fluid kung saan ang object ay inilubog mo. Okay? Kung ang buoyant force or kung itong cork nilagay mo sa mantika, yung unit weight mo or yung fluid that will cause that force will be yung oil. Kung sa water, si water yung tutulak. Kumbaga, yung ating acting or yung nagbibigay ng force is yung fluid. So yung ginagamit nating unit weight kapag tayo ay kumukuha ng buoyant force is yung fluid kung saan nakalubog yung ating object. In terms of volume naman, kung sa weight, total volume, sa buoyant force, kailangan mo maintindihan na yung volume na kinoconsider mo dyan is yung nakalubog. Okay? Kung ano lang yung nakalubog sa tubig, kung ano lang yung nakalubog sa fluid, yun lang yung isasama mo sa pag-calculate ng volume. So dito, it happens that the whole cork and the whole lid is submerged, nakalubog silang lahat. So, total volume yung nilagay natin. So, if it happens na hindi, edi hindi. Okay? So, I guess, this is your item number 1. Let's proceed sa kasunod. Yes po.
Ah, dito? Dito, sa part na to? Yes, yes. Ah, wait lang, wait lang. No, 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 no. Naano ako doon. Nahila ako doon. Hindi. Okay, tatanong niya. So, in case daw na ito ay nakalubog sa oil, ano mangyayari? Sa unit weight na to, yung 9810 magiging 9810 times yung sa oil, let's say 0.8. Pagdating dito sa part na yan, balikan mo to. Oops. Anong nangyayari dyan? Minumultiply natin yung water sa SG ng mismong lead. Okay? Kumbaga, unit weight ng lead times volume ng lead. Paano kinukuha ang unit weight ng lead? Unit weight ng water times SG ng lead. So, wala po tayong ilalagay na oil dyan. Dito natin ilalagay yung oil. Sa unit weight ng fluid. Pero dito, water pa din yung... yes, sadya. Apo, sadya. Dahil din yung unit weight ng fluid. Yes, yes. So, dahan-dahan lang para hindi tayo malito. Okay? Okay. So, let's proceed sa number 2. Okay. So, we have a hollow cylinder. Diameter niya ay 1 meter. Ang height is 2 meters. And it weighs 3,825 Newton. How many kilonewton of lead? Weighing 110 kilonewton per cubic meter. So, ito na yung unit weight. This is the unit weight of our lead. Must be fastened to the outside bottom of the cylinder to make it float 1.5 meters submerged in water. How many kilonewton if it is placed inside the cylinder? Okay? So, similar siya dun sa nauna. Ilan or gaano kabigat yung i-attach natin, ifa-fasten, ibobolt. Okay? Kumbaga, ididikit mo yan doon, isasaksak mo doon sa ilalim ng hollow cylinder sa outside bottom para lumubog sa tubig is 1.5 meter. Okay? Lulutang siya pero yung 1.5 meter, yun yung nasa ilalim. Ano naman daw kapag nasa loob ng cylinder yung lead? Okay? So, focus muna tayo kay letter A. Yan. Ganito yung setup sa letter A. Palitan natin ng kulay. So, we have a cylinder. And sabi dyan, okay, yung height niya ay 2 meters. Pero, ang gusto nilang mangyari, once naglagay tayo ng lead dito sa ilalim, okay, fastened. When we say fastened, may mga bolts dyan. Okay, kung hindi man bolts, ang mahalaga, pag sinabing fastened, naka-attach siya dyan, hindi siya matatanggal. Okay? Fastened yung ating lead. Ang tanong, gaano kabigat yung lead na ilalagay natin dyan so that yung depth submerged is 1.5 meters. Now, ulitin mo yung nangyari kanina sa letter B. Ulitin mo, meron ka pa ring submerge na meron pa rin tayong submerge cylinder. 1.5 meters pa rin yung lalim. Pero tanggalin mo na yung naka-fasten, ipasok mo sa loob. Okay? Gaano nakabigat ang kailangan mo? Ay, ganun.
So that's the premise or the premise of this problem. So this is 1 meter diameter. Okay? So anong gagawin mo? Focus ka kay A muna. Isa-isa lang. Yan. A. Dito tayo sa part na to. Note mo na lang for now that yung unit weight ng lead ay 110 kilonewton per cubic meter. Okay? So first, after mo ma-illustrate, like what we have always done, ilapag mo na yung mga forces. We have the weight of the lead, the weight of the cylinder, and the weight of the lead. May weight si lead, may weight si cylinder. Next, buoyant force. Ano yung may buoyant force? Yes, may buoyant force si lead. May buoyant force din si cylinder. Right? Kasi both of this ay nakalubog. For sure, dito sa letter B, nakita mo na yung nangyayari. May weight si cylinder, may weight si lead, tama? May bigat pa rin. May buoyant force si cylinder, but si lead, wala na. Uy, bakit? Kasi nga, ano nga ba ang condition ng buoyant force? Submerge. Volume submerged. The weight displaced. Since nakapatong na si lead sa loob ng cylinder, yung weight na madidisplace sana ni lead ay nawala na kasi dinisplace na siya nung cylinder itself. Wala ding part ni lead na nakasubmerge sa tubig. So wala tayong i-multiply or wala tayong pagkukunan ng value para sa buoyant force ni lead. So simply put, dahil si lead ay hindi nakalubog sa tubig, nasa loob siya ng cylinder, walang buoyant force si lead. Okay? But still, yung weight ni lead may effect pa din. Kumbaga, ang nangyari, naging mas mataas yung weight ng cylinder, pero yung kanyang resistance, yung buoyant force, hindi nilagdagan. Contrary dito sa isa. Dahil si lead ay nakalubog, may effect yun. Okay? So like what we have always did, after mong ma-identify ang forces, label muna natin. Okay? Weight ng cylinder. Weight ng cylinder. Weight ng lead. Buoyant force ng cylinder. Buoyant force ng cylinder. Weight ng lead. Buoyant force ng lead. Okay? Now, after nyan, pwede ka na, or gawin mo na to, mag-summation ka ng forces vertical. And then, ang ginawa natin kanina, for sure, dun sa mga naunang problem, ganito rin yun. The drawing, lagay mo ang force, summation ka ng forces vertical, lista mo. Okay? Kadalasan yan, weight equal sa buoyant forces. Weight ng cork plus weight ng lead is equal to the buoyant force ng lead plus the buoyant force ng cylinder pala. Taging cork. Cylinder. Yeah. So the weight of cylinder plus the weight of the lead is equal to the buoyant force of cylinder plus the buoyant force of the lead. Para dito sa isa, alam mo na yun ha. Tatanggalin mo lang yung buoyant force ng lead. Okay, kasi tatlo lang sila. Okay, anyways, after nito, isa-isahin mo na. Kunin yung value while also taking note kung ano yung gusto mong hanapin. Ano yon? How many kilonewton of lead? Ano yan? Kilonewton. Weight. So, gusto nating makuha yung weight ng lead. Yung weight ng lead na magkakos sa ating cylinder to submerge 1.5 meters deep. Okay? Sige, kunin na natin isa-isa. Weight ni cylinder. Unit weight ni cylinder times volume ni cylinder or
Uy, may binigay na. Binigay na sa atin ang weight ni cylinder. Eh di, wag na nating pahirapan yung sarili natin. Diba? Kapag nandiyan na sa tabi mo, maali-aligid sa'yo, wag ka nang humanap ng iba. Siya na yun eh. Isulat mo na. And since Newton, ang pinag-uusapan dyan, convert mo na din. 3.825 kilonewton para hindi siya magtampo. Okay? Kapag okay na yung weight ng cylinder, dahil kinapipis mo lang naman, you know, yung weight ng lead, wag mo nang isulat kasi nakita mo, ay ito pala yung hanapin ko. Sige, balikan na lang kita kapag nahanap ko na yung sarili ko. O hayaan mo muna si WL. Next na tayo. Hanapin natin yan mamaya eh. Punta ka kay buoyant force ng cylinder. Okay? Alam mo na to. Alam mo na yan. Unit weight ng fluid. Okay? Typo lang yun. Unit weight ng fluid times the volume submerged of your cylinder. Okay? Anong part ba ng cylinder yung submerge? Kita mo agad. Ito lang sir, ito lang. Diba? Kasi yung natitira sa taas, hindi naman nakasubmerge yan. Exposed yan sa air. So 1.5 meters lang yung lalim na nakalubog. Alam mo nang gagawin dyan ha? Lagay mo muna. Unit weight ng fluid, 9.81 times volume submerged. Ano po yung volume na to? Yes, cylinder pa rin to, di ba? Cylinder pa rin. It's just that, imbes na 2 meter ng cylinder, yung i-consider mo, yung 1.5 lang. Okay? So, volume pa rin to ng cylinder. So, ilagay mo. 1 half or pi over 4, diameter 1 squared, times height 1.5 meters. Okay? So, instead of 2 meters, dahil 1.5 lang yung nakalubog, siya yung isinama mo dun sa volume submerged. So, titingnan mo lang talaga. Kapag may problem, hanapin mo agad, ano ba yung nakalubog? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Okay, yun yung sasama mo dyan. O, GG. Type ko lang sa calculator ko. 9.81 times 0.25 pi times 1 times 1.5. 11.55713 kilo Newton. O, GG. O, GG na yan. Next tayo. Ay, buoyant force ng lead. Okay, same old tail. Ginawa natin kanina. Nakita mo kasi, sir, wala pong binigay sa lead. Oo. Ox lang yan. Kasi alam mo, may relationship si weight and si volume. Diba? Kasi ang kailangan mo dyan, unit weight ng fluid times the volume submerged of the lead. Alam mo din na yung submerged volume ng lead, yun na din yung total volume. Kasi nasa ilalim siya eh. So, total volume yun. Diba? Okay? O, ano ang relationship? We know that the unit weight times the volume is equal to the weight. So, the weight of the lead must be, or the volume of the lead, rather, is equal to the weight over the unit weight. So, papalitan natin ulit yung submerged volume, which is yun din yung total volume ng ating variable na naka in terms of weight ng lead. Para pa nag-shift solve ka mamaya, diretso na. Okay? Dito ko na ilagay. Yan. So, unit weight, 9.81 times weight ng lead over unit weight ng lead. It happens given, diba? 110 kilonewton per cubic meter. You can leave this as is and pwede ka na mag-proceed dun sa pag-summation ng forces.
Kasi na-notice mo, kompleto yung W cylinder, yung buoyant force ng cylinder, goods din. Yung buoyant force ng lead, okay ka na, unknown lang yung weight ng lead. Eh, yun din naman ang hinahanap mo sadya at isa na lang din naman ang unknown. So, pwede ka nang ship sold. O, lagay mo na. Lagay mo na. O, submission ka ng forces vertical. Weight ng cylinder, 3.825. Weight ng lead, ox lang, yan ang hinahanap mo. Buoyant force, 11.55713 plus buoyant force ng lead, 9.81 times weight ng lead over 110. Okay, so this must be equal to 11.55713 minus 3.825 divided by 1 minus 9.81 over 110. So 8.489 kilo Newton. Okay. That is your final answer. Diba? Ulit lang yan. Ginawa natin kanina. Okay na. Okay. Lipat tayo dun sa letter B. Oops. Ito. And as you can see, after mo ma-drawing, i-drawing mo yung summation ng forces vertical. Ano yan? Weight ng cylinder plus weight ng lead is equal to buoyant force ng cylinder. O, lista mo. Letter B. Summation ng forces vertical. Weight ng cylinder plus weight ng lead is equal to buoyant force ng cylinder. Tandaan, walang buoyant force ang lead dahil nasa loob. Okay? Yan. Eh, may value ka na ng BFCYL. You know, meron ka na din ng weight ng cylinder. Flashback, alam mo na. PG na to. 11.55713 minus 3.825 is equal to 3.825 7.73 kilo Newton. That is the answer for this item. Okay? Yun na yun. Wala na. Diba? So, okay na. Ito na yung solution. So, as we have done earlier, similar lang yan sa nangyari kanina. May extra step lang sa letter B. Pero, in general, this is simple. Okay? So, ganun sa buoyancy, identify mo yung working forces. Okay? So, kahit ano pang twist ang gawin dyan, I'm sure naaral mo na yon. So, hirap lang yan kung dadagdagan ng statics. But as we have known, statics is second year subject. So more than in-expect na natin, at least equipped na kayo doon. So kung nakalimutan mo, it's your job to practice. Yun. Kasi for sure, kapag nag-scroll ka naman ng mga problem sa book, you will notice na yung buoyancy itself, like ito, madali lang. Humihirap siya kapag dinadagdagan mo ng ibang discipline, which most often, ganun talaga yung nangyayari. Nilalagyan mo ng application. And you will notice naman yan sa mga problems sa books. Kapag tumitingin ka, makikita mo. Okay, so explore yung mga possible questions sa buoyancy. And lastly, last problem natin to ngayon. Okay. Yeah. We have this stone cube, 280 mm on each side, and it weighs 425 Newton. Binaba natin siya sa isang tank that contains a layer of water, which is 1.5 meter thick, and sa ilalim ng water, merong mercury. Okay? Determine the position of the block when it has reached
equilibrium. First step, illustrate. Illustrate mo muna. Okay, so nasa sayo kung anong unahin mo. So, minsan, binabasa ko muna, tapos ginagets ko sa utak ko. Pero minsan, ino-illustrate ko muna. Kaya ganoon ako nung una. Pero ngayon, hayaan na natin yung ngayon. So, meron kang height ng water. 1.5 meters. Diba nakalagay 1.5 meter. Alright. H2O. 2O. Yan. Tapos, mercury. Okay? Ayun. Ang pinapahanap kasi natin, yung position ng block, ng cube, kapag nasa equilibrium. So, importante, alam mo pag sinabing equilibrium, ha? So, pag nasa equilibrium yung isang bagay, walang moment, walang translation. When we say translation, hindi gagalaw sideways, hindi gagalaw upwards, downwards. Stay lang siya dyan. Frozen in time. Diba? Ganon. So, kapag dumating na siya sa point na yun, nasaan daw banda yung cube? So, let's summon that cube. Ito na siya. Okay? So, side view tayo, side view. Kung i-isometric mo yan, makikita mo, cube talaga siya. You know? Cube. Cube yan. So, ito yung isometric. Pero, ano lang tayo? Front view. And, so, we know, or alam mo na ang dimension nitong cube ay 280 mm or para pasimplihin, gawin mo ng meters. Okay? Lagi, gawin nyo ng practice yun. Naka-mm, naka-cm. Or depende sa'yo kung saan ka sanay na unit. So ako, personally, for sure napapansin nyo na yon, sanay ako na naka-kilonewton, naka-meters. So lagi akong ganon. Ino-convert ko doon kasi doon ako familiar. Doon naka-wire yung utak ko pag nagsisolve ako. Kapag yun ang units ng sinosolve ko, ang bilis ko ma-pick up yung information kasi sanay yung mata ko doon, sanay yung utak ko doon. So, wala lang, trip ko lang. So, ngayon, so dapat before ka mag-solve, may idea ka na. Nasaan ba banda itong block na to? Diba? Hindi pwedeng gets mo na agad. Hindi pwedeng mag-assume ka, okay, dito yung block. Okay? Kasi most often, sa mga problem na ma-encounter mo, first time mo makita yon. So, huwag ka mag-assume. So, dapat i-check mo muna. Itong block na to, dito ba siya? Dito ba siya sa mercury? Ma-stuck ba siya sa mercury? Lulubog ba siya sa ilalim ng mercury? Dito lang ba siya banda sa pagitan ng mercury or dito siya sa loob ng water? Or dito lang siya lulutang? Diba? So, dapat may idea ka. And kung naiintindihan mo yung concept ng buoyancy, you will know, or kahit hindi mo alam yung buoyancy itself, yung formula, babase ka na lang sa real life. Gamitan mo ng logic. Kasi most of the time sa engineering, yung mga problems, although hindi mo sure yung solution, kung ikaw ay normal na tao na medyo may idea na sa mga nangyayari sa mundo, may idea ka sa mga possible solution. So nakita mo ito. So dapat check mo, ito ba lulubog? And paano mo gagawin yon? I-check mo ang density or yung specific gravity o yung unit weight. Because we know, if an object is denser than water or sa fluid kung saan siya nakalagay, lulubog. Kapag less dense, lulutang. Ganon kasimple. So, i-check mo muna. I-check mo ang unit weight ng ating stone cube. For sure, alam mo na yon. Unit weight is equal to weight over volume. Ano ang weight ng cube? 0.425 kilonewton over yung volume 0.28 cube. Okay?
So this is 0.28 cube and 19.36 kilonewton per cubic meter. And from the get-go, makikita mo agad, this is denser than your water. H2O to eh. Denser siya kay water, so alam mo na, okay, lulubog. Tatama siya ngayon kay mercury. Now, is this fluid denser than mercury? No, because alam mo agad na yung specific gravity ng mercury ay 13.6, di ba? So 13.6 multiply mo sa 9.81 para makuha ang unit weight ni mercury, you will see immediately that this is greater than 19.36. So, once dumating yung fluid, yung stone cube mo, kapag nandito na siya, stop. Okay? Hindi na siya didiretso. Titikil na siya dyan. Okay? Kasi, mas or denser si mercury kaysa kay stone cube. Okay? So, titigil siya dyan. So, mga banda-banda rito. Ngayon, na-sure ka na nandito siya banda, edi proceed ka na. Okay? Nakita mo agad. Ano yung position ng block kapag siya ay na-reach ng equilibrium? Okay. So one thing to know or to note, to remember, to understand, that when we are calculating position, importante ang reference point mo. 'Di ba? So kung gusto mong alamin ang position ko, ako ay 2 meters mula sa pintuan ng bahay ko or 3 meters mula sa katabi ko. 'Di ba? Kapag position, location, lagi mong i-indicate kung saan ka nagsusukat. Kasi alam mo na yun. Alam mo na kung dito ako nagsukat, iba ang distance na to. Kapag galing dito, iba din. Kapag dito ako nagsukat, iba din. So every time na may ma-encounter kayong problem talking about position or location, kapag walang sinabi kung saan naka-reference, tulad dito, hindi sinabi kung nasaan. Diba? Walang sinabi dyan. Bahala ka sa buhay mo. Ang sukatan natin ay sa water surface. Ito ay hindi general sa lahat. Ito ay sa subject lang natin. Ay, nabanggit ko naman na ito dati pa. Kapag nagpapasukat tayo ng location, ang sukat natin lagi sa water surface. Kapag walang binabanggit. So, ibig sabihin, anong sukat mo? Magsusukat tayo mula sa water surface hanggang doon sa top edge ng ating block. So, ang distance na to, ito yung gusto mong hanapin. Tawagin natin tong H. Okay? So, si H na yan, kukunin natin. Ngayon, paano natin kukunin si H? Una mong gawin, hanapin mo muna kung gaano ba or gaanong part, okay? Or ano yung height ng block ng stone cube ang nasa water surface. Ito, let's call this Y. Alamin natin kung anong part ba or anong height ng ating stone cube ang nasa water, anong height ang nasa mercury. So bakit importante makuha mo si Y? Kasi nakita mo, kita mo na, di ba? Si H ay equal sa 1.5 minus Y. Kita mo, 1.5 from surface hanggang interface ni water and mercury. Binawasan ko ng Y, anong matitira? Si H. Okay? So, karamihan talaga ng problem, iba-iba yung initial approach, depende sa hinahanap. But, ito kasi ay most of, kaya mo siyang masolve or masagutan kapag nakapag-solve ka na ng maraming problems. Kumbaga masasanay ka na lang, like darating ka sa point na automatic. Yung mga steps na tinuturo ko, yan. This is particular sa buoyancy. So every time na may ma-encounter kang problem sa buoyancy,
ito yung kailangan mong knowledge. Fundamental to. Yung mag-identify ka ng force, summation ka ng force, and most of the time, makukuha mo na yung hinahanap mo doon. But, karamihan din talaga, although, nandun pa rin yung part, kasi maya gagawin natin yung ginawa natin kanina. Initially, tulad ng ginagawa natin ngayon, kailangan maintindihan mo yung premise ng question. Ano yung context? Ano yung pinapahanap? Kumbaga, dapat alam mo kung ano yung pinapahanap before ka maghanap, di ba? So, kung hindi mo naiintindihan kung ano yung pinapahanap dito, mahihirapan ka. And mahihirapan ka lang talaga kapag hindi ka sanay mag-solve. Kasi as you can see, ang dali ng step, di ba? Madali lang. Simple lang. So, kailangan mo i-practice. Okay? Doon talaga babalik yan. Anyways, alam mo na ha, para makuha si H, 1.5 minus yung Y. So, kukunin natin si Y gamit ang concept of buoyancy. Okay? Kapag may figure ka na, ano nang gagawin? Bagsak mo na yung force, yung weight. Tapos, yung buoyant force. Kaso, napansin mo, sir, dalawa yung fluid. Okay lang yan. Dalawa din yung buoyant force. Okay? In actual, kung kukunin mo yung net, isa lang naman talaga. But remember, ano nga ang formula natin sa buoyant force? Gamma times volume. Isa lang yung gamma. Wala tayong way hanapin ng sabay kapag dalawa. So, ang gagawin natin, pasimplihin natin, hatiin na lang natin. Iba yung calculation natin ng buoyant force doon sa part na tubig yung nagsasubmerge. Tapos doon sa part naman ng cube na yung sumasubmerge is mercury, iba din yung buoyant force natin doon. Okay? So, huwag na natin pahirapan. Kapag dalawa, edi hati natin sa dalawa ang buoyant force. Kapag tatlo, edi tatlo. Diba? At ano pang gawin nila dyan? Huwag kang matatakot. Okay? So, ganun ang gagawin natin. Since dalawa ang fluid, hatiin natin into 2. Meaning, sa unang part, ang volume na i-consider mo ay ito. Yan. Ba? Para sa buoyant force ni water. Ba? Buoyant force. Ito ay buoyant force naman sa mercury. Ito, weight ng cube. Okay? Para kay water, yun ang i-consider natin. Para kay mercury, ito naman. And for sure, alam mo na kunin ang volume niyan, di ba? Kasi kung i-imaginein mo, imagine. Black yan eh. Cube yan. So, ano yung volume na submerged by water? Ito. Ba? Ito yun. Yan. Ito yung submerged kay water. Ano naman ang submerged kay mercury? Itong green. Yan o. Hindi ko makita ang cursor. Yan o. Yan. Alam mo na to ha. Nakita mo na. Length times width times height. Okay? 280. Okay. Sige, lista na natin. Ito ay 0.28 meter. I-meter mo na. 0.28 meters. And yung height, 0.28 meters. Okay? Yung height ng cube na submerge sa water, tawagin natin Y. Ito na yan, si Y. Tapos, yung height na submerge sa mercury, tawagin natin, okay, 0.28 minus Y. Diba? Kasi nakita mo, sir, diba mula doon sa taas ng cube hanggang baba, kasi nga cube, diba? 0.28 ay tagilid. 0.28. So, ibig sabihin, pag binawas ko si Y doon sa 0.28, ano may even? Yun nasa ilalim. Kaya, tinawag natin siyang 0.28 minus Y. So, bakit siya necessary? Kasi,
Kapag tayo ay nag-summation na ng forces vertical, as you can see, isang equation lang to. So, dapat isa lang din ang unknown. Allowed ka lang magkaroon ng dalawang unknown kapag meron kang dalawang setup. Okay? So, titingnan mo yun. Titingnan mo, depende sa problem. So, most often, sa buoyancy, isa lang yung equation na kaya mong buuhin. So, you will experience naman yan as you solve lots of problem. Doon sa unang apat yata, merong isa doon na nagdalawang equation tayo. So, another case yun. So, minsan ganun. So, tulad ng sinabi ko, may mga times talaga na kailangan mong ma-experience bago mo matutunan. So, kailangan mo talaga mag-solve ng marami. Kasi there are limitless number of problems. Para maging prepared ka sa exam, kailangan mo ng preparation. So, as much as possible, mag-solve ka ng maraming problems talaga. So, that will increase the chance na hindi ka mabibigla sa exam mo. Okay? So, anyways, pag-examination ka ng forces ng vertical dito, weight ng cube, buoyant force ng water, buoyant force ng mercury. Kasi kapag binaba mo si cube dyan, yung water mo, itutulak na yan pataas. Kaso, he did something but it's not enough. So, si Mercury, tutulungan niya ngayon. Dahil si Mercury ay tigasin, mapipigilan niya ngayon. Kaya tutulungan nila yan. Buhatin ang weight ng cube. Ayun, isa lang equation natin, di ba? So, dapat isa lang yung unknown. So, wag ka na magdadagdag. Imbis na maglagay ka dyan ng another variable na x, tingnan mo na lang, based on our existing data, ano yung alam na natin, di ba? So, nalaman natin, okay, kung ito ay y, ito, 0.28 minus y. So, sana dumating na sa point na automatic na sa inyo yan. Okay, so hindi ko kasi sure kung automatic na to sa inyo, kaya ako siya hinihimay. Pero sana dumating sa point na pag may mga ganyang problem, automatic na. Like pag may nakita ko yung ganito, okay, ito yun. 0.28 minus y. Okay, so pag nagsasolve kayo ng problem, imbis na magdagdag kayo ng unknown, gawan nyo, every time, as much as possible, bawasan yung unknown. Okay, so with that, after mo maisulat to, alam mo na, kunin mo na isa-isa. Unahin mo ang weight ng cube. Flashback. Uy, given. Mabuti na lang, given na siya. Ilalagay ko na siya dito. Hindi ko na isa-solve. 425 Newton. GG. GG to. Okay? Okay na yan. Lipat tayo sa buoyant force ng water. Nawalang cursor. Unit weight ng water. Diba? Para kunin ang buoyant force ng water, edi unit weight ng water times nung volume submerged in water. Siyempre. Okay? So, yung unit weight ng water times yung volume ng cube na submerged in water. Ano yun? Ito na yun. Okay? So, substitute natin. 9810 Newton, unit weight ng water, times. Ano to? Alright. 0.28 squared area times yung height. Y. Alright. GG. Lista mo? Sige, lista natin. Simplify natin. 9810 times 0.28 squared. C769.104 Y. Okay. Newton. Naka-Newton. Sige. Okay ka na dyan. Unit weight lang yan at volume. Lipat tayo sa mercury. Unit weight ng mercury, syempre. Kasi mercury na to eh. Diba? So, tingnan mo lang. Saang fluid ba siya nakalubog? Hindi yun ang gamitin mong unit weight. Okay?
And then, volume submerged in mercury. Diba? Tapos na tayo sa water. So ngayon, yung volume na submerged naman sa mercury ang pag-usapan natin. Kita mo na agad. Anong volume niyan? Sige, isulat ko muna ang unit weight. 9810 times 13.6. Alright. Times volume submerged. Uy, kita mo? Okay. Ang area, 0.28 squared. Of course, ito pa rin naman yun. Yung cube pa rin. It's just that, hindi buo yung height. Nabawasan na siya ng y. Kasi yung kanina, hindi nakasama yun. Water na yun. O, lista mo na. O. Okay lang to. So, 10,459.8144 times 0.28 minus y. At this point, alam mo na, meron ka ng buoyant force ng water, buoyant force ng mercury, and weight ng cube. And as you can see, isa lang yung unknown. Okay, so that's your goal every time na magsasolve ka. As much as possible, isa lang yung unknown. Of course, it depends sa situation or sa context ng problem, but most often, yun talaga ang kailangan mong gawin. Pakuntiin yung unknown, tapos isa-isa mong isolve. Hanggang sa maubos na yung mga problema mo sa buhay. Substitute mo na dito. Weight ng cube, 4 to 5. Summation forces vertical to okay. Equals. Buoyant force ng water, 769, 1049. Y. Y. Yan. Plus. Buoyant force ng mercury, 10,459.8144. 0.28 minus y. Shift solve. You will have so 10. Okay po. Yes. 769.104 lang po. Ay! Oo, mukha kasing 9. Thank you. Mukha palang Ay, hindi pura yun eh. Yan. Nalito kasi ako dun. Thanks. Yan. Sino ba nagsulat ng y na yun? 9. Okay. Sige. 425 is equal to 769. Sige, shift solve natin. 769.104 y plus 10,459.8144 0.28 minus y. Shift solve. GG. 0.258 3657883 meters. Or, kung trip mo lang, gawin mong mm, 258.36 mm. Okay? So, that is your y. And kung babalik ka, flashback, ang hinahanap ay si h. Dito na. H is 1.5 minus 0.285365. 285365. Ilan yan? Okay, so 1.5 minus 0.258365. 258 pala. 258365. So this is 1.24 meters. And minsan, baka ang itanong sa'yo, ano tong draft in mercury? Kay draft in mercury kasi to, ano yung nakalubog na part sa mercury? Eh di, kita mo naman ang gagawin. 0.28 minus y lang. Okay? Alright. So that's how you solve this particular problem. So kapag ganun, kapag may mga
times na anong nangyari, yung block mo or yung object mo naka-immersed or nakalubog sa dalawang fluid or kahit maging tatlo pa yan, you simply divide the volume into those liquids. Okay? Ganun. Sige. So that's it. That's it. Yes. I guess walang tanong. Wala. Wala. Sige. Wala tanong. Sige. Yes. Easy. Sir, pinapatanong po kung may terms daw po sa quiz. Hindi ko sasabihin. Malalaman niyan bukas. Talagang buhay. Yes po, yeah. Sir, Sige, sino muna? Sir, buong 3 hours po ba yung exam bukas? 2 hours lang po exam natin. Yung natitirang 1 hour, mag-check kayo. Okay po. Thank you, sir. Hindi. Yung checkan niyo yung isang section, ako yung mag-check ng papel niya. Hindi niya checkan yung sarili niya. Kami na lang po, sir. Hindi po namin dadayain, sir. Parang kaya wala pa kasi akong tiwala sa kung baka kasi biglang maging perfect kayong lahat. Kaya perfect na po sa Java. Hindi, ang check niyo yung papel ng isang section na una sa inyo. Tapos yung papel niyo, ako yung mag-check. Okay. Sir, baka po yung kabilang section po ay maano, sir. Like, kunwari, ma-checkan po nung kabilang section yung papers namin. Baka po maliit yung tingin nila sa sarili nila. Hindi. Ako yung mag-check ng inyo. Ako yung mag-check ng inyo. Kaya mag-check nila. Hindi siya palitan. Ang mangyayari. Sir, hindi. Yung mangyayari, yung unang dalawa, ang unang dalawang section na magtitik sa umaga, ang mag-check nun, yung magtitik sa hapon ng alauna. Tapos yung mag-check ng nasa alauna, kayo. Tapos yung papel nyo, ako yung mag-check. So, isa lang yung checkan kong section. Mabilis na konti. Tapos goal natin, ma-release din siya. Ma-release din siya agad bukas. So, baka iuwi ko na yung palagyan na lang po kami ng sir. Palagyan na lang po kami ng plus 10 each po. Thank you po. Wala na tanong. May tanong pa si Casey. Sir, bali po 4 to 6 tayo po, 36? Yung quiz. 4 to 6. 4 p.m. to 6 p.m. 46. Tapos po sino po maghahanap ng room? Kayo. Aray ko, sige po. Tapos sir, ang coverage nga po ay simula chapter 1 hanggang kay Dam po, Yes. Thanks po. Kali. Sir, hindi nyo pala naman. Hindi nyo sinagot yung tanong sa GC. Anong tanong? Hindi po kasama yung mga yung mga Boyle's Law, gano'n, Charles Law. Hindi ko alam. Malaman natin bukas kung lalabas or... Ayan. Kung hindi nyo naman na-review yun. Kung hindi nyo na-review yun dati hindi nyo siya tinuro, sir. It won't make a difference. Kahit i-reviewin nyo pa siya ngayon, wala na yun. Wala nang effect yun. Kasi isang gabi nyong aaralin. Wala na yun. Kahit pag lumabas sa exam yun, hindi masasagutan yun. Kaya huwag nyo nang aralin. Kuya. Sige, ya. Ano yan? Sir, di ka po may quiz din po next week. Apo. Sir, ano yun? Pure buoyancy lang? Hindi po. Cover to cover tayo lagi. Sige, sir. Sige, ganyan talagang buhay. Buoyancy, madami. Kunti nga lang yung buoyancy. Hindi, kaya niyan. So, sana okay yung result nyo
bukas. So, ano lang naman, maliit lang naman ang bearing ng quiz, 5%, 5% lang. So, pinaka-critical talaga dyan yung midterms kasi malaki talaga sa midterms. Yeah. Sige. Sige, yung Elijah. Naka-raise. Go. Yeah? Naka-raise ka ng hand, yeah? Laglag. Yeah. Kay ka lang, yeah? Ay? Sir, naiwan, sorry. Naiwan. Buti hindi ka nangalay. Wala na. So, pagpagsak po kami bukas, retake na lang po yung next. Hindi. Grabe ka. Hindi talaga. So, sana 2 weeks na kasi yung review nyo. So, sana apaw-apaw na yung information sa utak nyo. Kayang-kaya niyo yan. May quiz pa kayo kay Sir Allen? Kailan quiz nyo kay Sir Allen? Sir, yung pinaka-final answer po, ilang decimal place po ang tatanggapin niyo? Check nyo na lang sa test paper. Okay po. Given niyo na po. Tapos yung sa solution din po, kung ilan po yung i-consider. Sa solution naman, wag tayo mag-round off sa solution lagi. Let's go na. Sige po. Lagi naman. Ever since. Okay, thank you po. Next week, sabay. So, sabay-sabay ang Tapos, di ko alam, HRE nyo, meron din next week, malamang. Next week, quiz nyo sa HRE. Kayo, ma'am. Magpapakus din kayo sa nga. Sabay-sabay. Lahat. Next week, lahat ng subjects. Sabi ko, di ba sa inyo, sabi ko sa inyo, week 1 pa lang, mag-review na kayo kasi sasabay-sabay yan. Danas ko na yan eh. Ganyan nangyayari sa amin dati pa eh. Kaya, oo, sabay-sabay talaga. Ganyan din sa amin. Wala kang choice. So, kaya nga sa una pa lang, sinasabi. Dumagdag pa daw kayo, sir. Ay, ganyan talaga. Repal daw kayo. Minus ka sa akin. Sir, joke lang. It's a prank. Sige. Pero baka sa inyo ko narinig pa. Kasi ang iniisip ko, pag pinacheck ko sa inyo, baka magiging perfect kasi kayo. Baka sabihin ng ibang... Actually, tinatamad ako mag-check ng papel at ang dami. Kaya nga ako nagpapatulong na sa inyo. Papacheck ko na nga sa inyo. Ang ilang kayo? 160? Tapos... Dito, sir. Ang dami. Baka matagalan kasi. Tapos ibabalik ko na rin. Ay, hindi pala. I-record ko pala muna. Ayun. Sige, baka ipacheck ko na lang rin pala sa inyo bukas. Double check ko na lang. Double check ko na lang para walang mangyaring masama. Sana nag-review kayo kasi makikita niyo yung score nyo. Yeah. Sir, may problems din po ba next week na ipapasa? Next week sa week 8 wala na po. Sa week 8 wala. Sige. Sa week 7 lang. Yung week 6 at week 8, hayaan nyo na yun. Wala na yun. Week 7 na lang tayo. Hey, Casey. Sir, kailan pasahan ng ating 10 problems? Kailan pa deadline? Monday, syempre. Back to normal na tayo. Tsaka huwag nyo nang i-extend kasi di ka busy na kayo next week. Busy na kayo eh. Kaya Monday nyo na ipasa. Tapusin nyo na. Maghanap na lang kayo madadali. Kaso pag naghanap kayo madadali, hindi na makaka-review. Hindi naman kailangan maganda sulat, di ba? Hindi ko naman iniisa-isa. Kita nyo naman. Hindi naman super, For sure, hindi siya demanding siguro kasi nagtitake ng oras. Pero hindi nyo kailangan gawing engineering lettering. Yes? Sir, sasabihin niyo ba sa amin ngayon kung over na po ang quiz bukas? 100. 100. Sir, ang passing ay? 60. Okay. Thank you, sir. 60. Di ka kasi 60% yung passing rate natin sa G-sheet. Di dapat 60 kayo doon. Kung zero base. Hindi, naka-transmit nga pala yun. 60 nga yata. 60 ang passing grade.
So, titingnan natin. So, sana pasado kayo. Sana. Tapos sana sa midterms din. So, for sure naman sa midterms, dahil dalawang magkasunod na question, medyo okay na kayo dun. Sana naka-review na kayo enough. Ewan ko lang sa ibang subject nyo. So, kaya nga sinasabi ko nung una pa lang mag-ano na kayo. Kasi talagang mga ngamote kayo sa dami ng exam. Ay, so wala nang tanong. Eh di, GG. Open ang camera. Picture tayo. Picture tayo. Picture.